Sa mga oras na yon, basang-basa ng dugo ang espada ni Nero. Dumating ang isa pang grupo ng mga sundalo, at biglang lumitaw ang mga komandante. Sumigaw ng malakas ang komandante, inuutos na hulihin siya sa halip na patayin. Matapang na tumitig si Nero sa kanya. Inudyok ng komandante ang kanyang kabayo upang sumugod, ngunit walang takot na sinagot siya ni Nero, paano ka nagkakalakas loob? Hawak ng mga sundalo ang mga lubid, handang atali si Nero. Hulihin siya, sigaw ng komandante. Ngunit nabigla siya sa nakita, isang matulis na sibat ang biglang lumitaw sa harap nila at tumagos sa dalawang sundalo. Patuloy pa ring nagwawagayway ang bandila habang bumagsak sa lupa ang mga sundalo. Ngayon, balot ng dugo si Nero, malamig na nagtanong, sino ang iniisip ninyong huhulihin nyo? Gayunpaman, hindi pa rin umatras ang grupo. Itapon ang mga lubid, sigaw ng komandante. Agad-agad, itinapon ang mga lubid kay Nero, ngunit hindi siya natinag. Mabilis niyang sinibasab ang mga lubid gamit ang kanyang espada, at siya na lang ang natira, kaharap ang buong pulutong. Muling sumigaw ang komandante, kunin ang mga sandata, ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon habang binibigkas ang huling salita. Isang bagay ang dumaan na parang hangin. Hindi nagtagal at mabilis na nakalapit si Nero sa komandante, dahilan upang matakot ito. Mabilis niyang iniwas-iwas ang kanyang espada, at agad niyang itinapon palayo ang mga sundalong nakasakay sa kabayo. Sa sandaling yun, biglang itinutok ng isang sundalo ang kanyang espada kay Nero. Agad namang tumugon si Nero, walang alinlangang gumanti ng atake at hinati ang tao sa dalawa. Sumigaw ng malakas si Nero, sugod kayong lahat. Papatayin ko kayong lahat. Patuloy ang kanyang walang tigil na pagpatay, bumabalot sa paligid ang mga sigaw at iyak ng mga sundalo. Nagpakawala si Nero ng malalakas na atake. Sa sandaling yun, isang lubid ang biglang humila sa kanyang kabayo. Nahuli ko siya, sigaw ng sundalo. Ngunit mabilis na tumalon si Nero mula sa kanyang kabayo at malupit na sinabi, patay ka na. Maingat niyang sinuri ang sitwasyon sa unahan. Yumuko si Nero, iniwasiwas ang kanyang espada, at tinaga ang mga binti ng kabayo ng kalaban. Bumagsak agad ang kabayo, at galit na sinabi ni Nero, huwag kang magmayabang. Nataranta ang mga sundalo, at nagsigawan, paano magkakaroon ng halimaw na ganito? Takot na rin ang iba, sinasabing, gusto nila tayong hulihin ang taong yun. Sa mga sandaling yun, mabilis na bumalik ang isang tauhan upang magulat, General. General Galchong, tiwalang nagtanong si Galchong, nahuli niyo na siya, hindi ba? Agad namang sumagot ang tauhan, hindi, Panginoon. Agad siyang nakiusap, pakiusap, bawiin niyo na ang utos na hulihin siya, Panginoon. Hindi makapaniwala si Galchong sa narinig. Ano ang sinabi mo? Muling nagpatuloy ang tauhan, mas marami pa tayong mawawala kung itutuloy natin ito, Panginoon. Nagngit-ngit sa galit si Galchong, pinag-uusapan mo ba ang kahinaan at kawalan ninyo ng kakayahan? Magtipon kayo, kayo'y mga sundalo ng Beach Kingdom. Patuloy pa sana siya, ngunit bigla siyang pinutol ng kanyang tauhan, hindi, Panginoon. Hindi siya isang tao na kaya naming hulihin ang buhay, Panginoon. Biglang may narinig na ungol mula sa likod niya, kaya't nagulat si Galchong. Ano yun? Bamaling siya upang tingnan ang likod niya, at nakita niyang si Nero ay mag-isang nakikipaglaban sa mga sundalo. Nagbago ang emosyon sa mga mata ni Nero, naging mas malalim at mas komplikado. Sa mga sandaling yun, sobrang nakatuon ang pansin ni Nero sa labanan. Parang napansin niya na may isang tao ang nanonood sa kanya, kaya lumingon siya. Nang makita niya ang mukha ng tao, nagulat si Galchong at naisip, kilala ko siya. Hindi niya mapigilan ang kaba sa kanyang puso habang nahulaan niya ang layunin ng tao, siya'y papatay. Biglang nawala sa balanse si Galchong sa kanyang karawahe at nahulog. Nataranta ang mga sundalo sa paligid. Jay, ayos ka lang ba? Tanong nila kay Galchong. Medyo napahiya, sinabi ni Galchong, nadulas lang ako. Habang isinusunod siya pabalik sa kanyang upuan ng mga sundalo, hindi niya nakalimutang mag-utos, patayin ang taong yon. Gamitin ang lahat ng sundalo kung kinakailangan, patayin siya. Agad na ipinalabas ang bagong utos. Ikansela ang utos na hulihin siya, patayin siya. Patayin ang hayop na yon. Sa wakas, hindi na napigilan ni Nero ang galit at mahigpit na pinipigil ang kanyang mga ngipin. Isang nakakasilaw na pulang liwanag ang biglang lumitaw, at marami sa mga sundalo ang itinapon palayo. Tinitigan ni Galchong ang binata sa kanyang harapan at naisip, delikado talaga siya. Sumabog ang sariwang dugo sa kanyang mukha,
at napanganga si Galchong sa pagkabigla. Sobrang delikado ang hayop na ito, sabi niya sa sarili. Pawis na pawis, at kinakabahan ng kanyang katulong, General, sa sandaling yun, nagsalita si Galchong, ang pana, ibigay mo sa akin ang pana. Nang makitang nagdadalawang isip pa rin ang kanyang tauhan, sumigaw siya, ngayon. Tinutukan ni Galchong si Nero at nag-isip, hindi ko alam ang binabalak mo, pero sa pagkakataong ito, maling kalaban ang pinili mo. Agad niyang pinakawalan ang pana, na mabilis na tumama sa direksyon ni Nero. Habang patuloy na nakikipaglaban si Nero, napansin niya ang kakaibang bagay na yun at medyo nabigla nang makita niya ang pana na sobrang lapit na sa kanya. Mabilis niyang iniangat ang kanyang espada at winasiwas ito, tinatamaan ang pana at tinatapon ito palayo. Napatigil si Galchong sa gulat at narinig niyang sumigaw ng malakas si Nero, naghahanda para sa panibagong pag-atake. Muling rumatrat si Nero, walang habas na pinapatay ang mga sundalo, isa-isa niyang binabagsak ang mga ito. Hindi nagtagal, nakalapit na si Nero sa posisyon ni Galchong. Ngayon, ramdam na ni Galchong ang takot. Sumugod si Nero gamit ang kanyang espada, at mas determinado pa ang kanyang mga mata kaysa dati. Walang pag-aalinlangan, tinaga niya si Galchong, na halos hindi makagalaw sa takot. Halimaw, naisip ni Galchong habang patuloy na sumisigaw si Nero. Niwas-iwas ni Nero ang kanyang espada at diretsyong tinaga si Galchong. Napatigil sa gulat ang mga sundalo sa kanilang nakita. Mabilis na tumalon si Nero pababa sa lupa, at ilang saglit lang, bumagsak ang malaking katawan ni Galchong, na hindi na gumalaw. Mukhang talagang patay na si Galchong. Tahimik na pinanood ng mga sundalo ang lahat ng nangyari, gulat na gulat. Sa sandaling yun, itinuro siya ng isang sundalo at sumigaw, patayin siya. Siya ang kaaway ng general. Patayin siya. Mabilis na pinaligiran ng iba pang mga sundalo si Nero, sigaw nila, patayin siya. Huwag hayaang mabuhay. Napatitig si Nero sa mga sundalo, at hinigpitan nila ang kanilang pagkakahawak sa mga sandata, handang umatake sa anumang sandali. Iniangat ni Nero ang kanyang espada para salagin ang mga sibat na inihahagis sa kanya. Sunod-sunod na nagbabagsakan ang mga sibat kay Nero, pero biglang humigpit pa lalo ang hawak ni Nero sa kanyang espada. Patuloy ang banggaan ng mga hangin mula sa mga galaw ng sundalo at ng espada ni Nero. Hindi nagsalita si Nero, tahimik lamang na pinapanood sila, mag-isa niyang hinarap ang walang katapusang mga mababagsik na sundalo, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagpatuloy sa pagtitig si Nero sa isang direksyon, tila may plano siyang inilalagay. Nagsimula ng kumilos ang kanyang mga binti. Bigla siyang sumugod pasulong at naglaho sa harapan ng mga sundalo. Natarante sila, at ginamit ni Nero ang pagkakataong yun upang pabagsakin sila. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga galaw, pinapatay niya ang lahat ng humaharang sa kanyang daan. Patuloy na dumurugo ang mga sundalo, at lalo pang dumarami ang mga bangkay na nagkalat sa paligid. Nang makita ng mga natitirang sundalo si Nero na tila baliw na sa galit, wala na silang lakas ng loob na sumugod pa. Sa kabilang banda, walang tigil ang pamamaslang ni Nero, patuloy na dumadaloy ang dugo ng mga kalaban. Sa puntong yun, tila pagod na rin si Nero mula sa matinding labanan. Ibinaba niya ang kanyang ulo upang tingnan ang lupa, at nakita niya ang mga patak ng sariwang dugo na bumabagsak. Hindi niya alam kung kanino ang dugo, sa kalaban ba o sa kanya mismo. Hinigpitan pa lalo ni Nero ang hawak niya sa espada. Mag-isa niyang hinarap ang mga sundalo, na ngayon ay natatakot at patuloy na umaatres. Anong nangyayari sa harapan? Bakit tayo tinutulak pabalik? Bulong ng isa sa kanila. Narinig ito ng isang sundalo at naguluhan. Bakit? Isa lang daw ang kalaban natin. Patuloy ang malalakas na tunog ng mga pagsalakay ni Nero, na umuugong sa buong paligid. Ang mga nasa likuran, hindi alam ang nangyayari sa harapan, ay nagtanong ng sabik, isa lang ba talaga ang nagtutulak sa atin ng ganito? Patuloy ang walang tigil na mga pag-atake ni Nero, at bigla siyang lumitaw sa harap nila. Nang makita siya ng isang sundalo, napasigaw ito sa takot. Maraming sundalo ang pinatay ni Nero, at tumigil siya saglit. Ngayon, nakapalibot sa kanya ang mga bangkay ng mga sundalo. Tahimik niyang tinitigan ang kanyang espada, habang umuugong ang kanyang mabigat na paghinga. Sa wakas, hindi na napigilan ni Nero ang kanyang damdamin at bahagyang bamuka ang kanyang bibig, pagkatapos ay sumigaw ng malakas. Ang ilang natitirang sundalo, nang makita niyang itinututok niya ang espada sa kanyang sarili, ay umatras sa takot, iniisip na isa siyang halimaw. Hindi tao ang bagay na yun, bulong nila sa isa't isa.
Biglang bumantong hininga si Nero at nanahimik. Habang naguguluhan pa ang mga sundalo, isang figure ang mabilis na gumalaw sa ere na ikinagulat ng lahat. Tumalon si Nero sa kalangitan na parang isang Diyos. Hinigpitan pa ni Nero ang hawak sa kanyang sandata at muling winasiwas ang kanyang espada. Nakita ng mga sundalo ang kanyang malalim na kunot sa noo, kasabay ng malakas na tunog ng pagkakatama ng espada. Ilang sundalo pa ang bumagsak at ang kanilang mga katawan ay nagkalat na sa lupa. Patuloy na umuugong ang tunog ng kanyang hingal na nagsasalamin sa bigat ng labanan. Sa mga sandaling ito, natutok ang pansin ng mga sundalo sa tunog ng paparating na kabayo na nagdulot ng takot sa kanila at natarante silang umiwas. Tinitigan ni Nero ang kabayong papalapit. Hindi siya nagsalita, mabilis siyang sumugod patungo sa kabayo. Ang liwanag na tumalbog mula sa dulo ng sibat ay nakakasilaw. Walang imik, agad na sumakay si Nero sa kabayo, handang umalis. Hinigpitan niya ang hawak sa mga renda ng kabayo upang gabayan ito palayo, at tuluyan siyang tumakbo papalayo, habang tahimik na pinapanood ng mga sundalo. Walang isa man ang nang-ahas na pigilan siya. Habang papalayo si Nero, hindi alam ng mga sundalo kung ano ang kanilang sasabihin. Pagkaraan ng mahabang katahimikan, nagtanong ang isang sundalo, paano natin ito iuulat sa hari? Agad na sumagot ang isa, wala tayong magagawa kundi magsabi ng totoo. Mukhang naguguluhan ng sundalo, ang sundalo ng Gory Kingdom ay dumaan sa 10,000 sundalong kalaban, pinugutan ng ulo ang kataas-taasang general, at pagkatapos ay nawala matapos mabasag ang pabilog na depensa ng 10,000 sundalo. Ganoon ba talaga ang iuulat natin? Muling nagtanong ang isa, sa tingin mo ba maniniwala ang hari? Wala na tayong magagawa, iyon ang katotohanan, sagot ng isa pang sundalo, may pag-aalinlangan. Habang mag-isang rumaragasa si Nero, mabilis niyang iniisip, sa kanilang bilang, kayang magtagal hanggang sa makabalik ako. Sa kanyang isipan, iniisip niyang kailangan na niyang bumalik sa prinsesa. Maghintay ka lamang, prinsesa, parating na ang bantay mo. Biglang may tumawag sa kanya, bumalik siya sa realidad, hoy, batang suwail, sigaw ni Abido. Nagsasalita ka ng parang tanga, bingi ka na rin ba ngayon? Nanatiling tahimik si Nero, walang sinasabi. Pagkaraan ng ilang sandali, mabagal siyang nagsalita, sinubukan kong protektahan ang dalawa, pero nabigo ako, pareho, ang taong yun at ang lupa. Matapos magsalita, tila nalulumbay si Nero, na parang dinadala pa rin niya ang bigat ng nakaraan. Tahimik namang pinanood ni Abido si Nero, at pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita siya, hindi ko lubos na nauunawaan ang kwento, pero kung totoo ito, magiging sakuna ito para sa lahat. Mabilis na nagpatuloy si Abido, sa loob ng 50 araw, haharap ka sa 10,000 kalalakihan kasama ng 14 pang mga gladiador. Agad na nagsalita si Speos, ha? Anong ibig mong sabihin? Mabilis na nagtanong si Abido, anong ibig mong sabihin? Siyempre, ang laban ang tinutukoy ko. Nagulat si Speos, 10,000 tao sa isang laban. Mabilis na sumagot si Abido, hindi naman gaya ng dati, na inilalagay ang 10,000 tao sa laban. Dati, ang pabilog na arena ay pinupuno ng tubig at ginagawa upang magmukhang isang lawa. Ginagamit ang 10,000 mga mandaragat at mga taga-sagwan upang muling ilarawan ang labanan sa pagitan ng Egypt at Phoenicia. Mabilis na nagtanong si Speos, pero ito ang unang pagkakataon na 15 tao ang kailangang lumaban sa 10,000. Galit na sumigaw si Abido, ano? Hindi mo kaya? Litong-lito si Speos, ako rin ba ay makikilahok sa laban, Ginoo? Agad na sinabi ni Abido, ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit ikaw ay pinalaya ng emperador noon? Bigla namang napagtanto ni Speos ang lahat, naiintindihan ko na ngayon, Ginoo. Nakita ni Abido ang pagbabago sa kanya, kaya mabilis na nagtanong, bakit, anong nangyari sa iyo? Agad namang nagtanong si Speos, anong ibig mong sabihin, Ginoo? Mabilis na nagpatuloy si Abido, dati umiiyak ka at nakiusap na huwag kang isama. Agad na sumagot si Speos, ngayon, mayroon na akong karanasan. Medyo nagulat si Abido at muling nagtanong, ano? Biglaang natawa si Speos, takot pa rin ako sa kamatayan, pero hanggang kailan ako iiyak? Hindi ko na gagawin yun. Nakunat ang noo ni Abido at nagsalita, hey. Agad namang tumugon si Speos, opo, Ginoo. Tinanong ni Abido, talaga bang hindi ka natatakot? Sumagot si Speos, medyo nagulat lang ako, pero hindi ako natatakot. Kailangan ko lang mag-ensayo ng mabuti sa loob ng 50 araw. Tahimik na nag-isip si Abido, tinitingnan ko ang mga mata ng batang ito, parang hindi siya nagsisinungaling.
Baka nga, tahimik namang tumitig si Speos sa kanya, at sa sandaling yon, bigla ring natahimik si Abido, walang sinasabi. Ngumiti lang ng bahagya si Speos. Pagkaraan, nagsalita si Abido, sa maraming laban na aking hinarap, nakipaglaban ako sa daan-daang laban ng buhay at kamatayan. Sa mga panahong yon, nakapatay ako ng mahigit 500 katao. Halos mamatay ako ng mahigit 10 beses, hindi tulad mo. Nagpatuloy siya, pero kahit ngayon, takot pa rin ako sa kamatayan. Medyo nagulat si Speos, talaga. Hindi nag-atubiling sumagot si Abido, syempre, kailangan mong matakot sa kamatayan, at kailangan mong matakot kapag kinukuha mo ang buhay ng iba. Pinipigilan ko lang ang takot at nalalampasan ito kung kinakailangan, pero hindi nawawala ang takot. Medyo naguluhan si Speos sa kanyang mga salita. Bumaling si Abido at nagsalita, mas mabuti pang tandaan mo ang sinabi ko. Matapos sabihin yon, umalis na siya. Humarap si Speos kay Nero at nagtanong, napansin mo ba ang kakaiba sa ating coach? Kalma namang sumagot si Nero, wala naman siyang ipinagbabago. Ganoon pa rin, medyo nakaramdam ng pagkailang si Speos, talaga. Pakiramdam ko may kakaiba kapag tinitingnan ko siya. Tahimik na nag-isip si Nero, kakaibang tao, ikaw yon, Speos. Tahimik na nag-isip si Nero, ang kakaiba dito ay ikaw, Speos. Napansin ni Speos na nakatitig si Nero sa kanya at agad siyang nagtanong, may mali ba? May kakaiba ba sa mukha ko? Nanatiling tahimik si Nero, pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Wala naman, sabi ni Nero bago umalis. Hindi niya nakalimutang banggitin, palalim na ang gabi, itigil na natin ito para sa araw na ito. Medyo nagulat si Speos, pero gusto ko pa ring matuto mula sa iyo. Kalma namang tumugon si Nero, huwag mong pilitin ang sarili mo. Hindi ka pa lubos na nakaka-recover. Magtiwala ka sa akin, magpahinga ka muna. Bagamat nais pa rin ni Speos na magpatuloy, sumunod na rin siya nang marinig ito. Sige na nga, sa mga sandaling yun, narinig ang tunog ng isang ulat na umalingaw-ngaw sa palasyo. Mahal na hari, may liham mula sa gobernador ng rehiyon ng Dea. Ipinaabot ng ulat na nasa rurok na ang galit ng mga tao dahil sa matinding kakulangan ng trigo. Maaaring sumiklab ang isang pag-aalsa anumang oras, babala ng mensahe. Kailangan daw magbigay ng trigo ang gobernador upang mapalubag ang mga tao, kung hindi, maaaring magpadala sila ng mga sundalo upang magsimula ng biglaang rebelyon. Magalang na iniabot ng tauhan ang liham. Mangyaring magbigay ng utos, mahal na hari. Agad na tumugon si Lucius Antonines, binasa mo na ang mahalagang bahagi, kaya bakit kailangan ko pang basahin ito ulit? Magpadala ng mensahe at sabihin sa kanila na ayusin nila ito. Nagdadalawang isip ang taong nag-uulat, mahal na hari, mahalaga ang rehiyon ng Dea. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Lucius Antonines at malupit niyang sinabi, tumigil ka. Magpatuloy, nagulat ang ministro sa kanyang tono, ngunit agad na yumuko ng may paggalang at humingi ng paumanhin. Patawarin ninyo ako, mahal na hari. Isa pang lalaki ang mabilis na sumulong at nagsabi, ito ay isang liham mula sa gobernador ng rehiyon ng Panonia, mahal na hari. Inireport niya na dumarami ang mga barbaro sa hilagang bahagi at nagbabanta sila sa buhay at ari-arian ng mga tao. Mahirap mapanatili ang seguridad ng rehiyon na ito sa bilang lamang ng kasalukuyang mga sundalo, mahal na hari. Nagpatuloy ang ulat ng tauhan, sinasad sa liham na ayaw mong magtayo ng hukbo. Ngunit bago pa matapos ang ulat, agad siyang pinutol ni Lucius Antonines, tumigil ka. Medyo galit na sinabi niya, napakahaba ng sinasabi mo. May halong ka ba? Muling nagsalita ang ministro, mahal na hari, ang rehiyon ng Panonia ay nagkaroon ng malaking pag-aalsa noon. Kung pababayaan ito, sooner or later, nag-init ang ulo ni Lucius Antonines at sumigaw, inilagay ko na ang hukom dyan. Sapat na ang ginawa ko. Isa akong dakilang tao, at ang mga dakilang tao ay hindi nag-e-enjoy na pamunuan ang maliliit na bagay. Kaya mula ngayon, ipapasa ko ang mga maliit na bagay sa maliliit na tao tulad mo. Kailangan mong maglagay ng mas malaking pagsisikap sa mga gawaing iniatas ko sa iyo. Nakunat ang noo ng lalaki, medyo nag-aalala, at nagtanong, pero, mahal na hari, upang kumilos ang isang malaking puwersa, kinakailangan ng utos na may selyo mo. Mangyaring maintindihan, mahal na hari. Nagulat si Lucius Antonines at tinaas ang kanyang kamay,